Ayon sa Department of Transportation (DOTR), noong Martes, ang matagal na naantala na proyekto ng MRT-7 ay 83% na kumpleto at nasa target upang simulan ang bahagyang operasyon sa unang kalahati ng 2027. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Nasaksihan ni DOTR Secretary Vince Dizon ang isa sa pre-commissioning test na ginagawa sa linya ng tren habang sinuri niya ang Batasan Station kasama ang mga executive ng SMC. Ang istasyon ay halos 100% na tapos na, hinihintay ang pag-install ng isang escalator at elevator. Matapos maglakbay sa site, sinabi ni Dizon na mas tiwala siya na ang unang 12 istasyon ng MRT-7, mula sa North EDSA hanggang sa Sacred Heart sa Quezon City, ay maaaring mabuksan sa publiko in 2027. Sa ngayon ay nakahanda na ang mga pasilidad ng Batasan Station tulad ng turnstile gates, ticket counters at train platforms. Inaasahang masasakyan na ng mga pasahero ang 12 istasyon ng MRT-7 sa 2027, mula sa North EDSA hanggang Sacred Heart Station. Sa unang taon ng operations ng MRT-7, nasa 600,000 pasahero ang kaya nitong isakay kada araw para sa mas mabilis at mas komportableng biyahe ng mga commuter. Samantala, inaprubahan ng Asian Development Bank (ADB) ang $1.45 billion bilang pangalawa at final tranche ng multi-tranche financing facility para sa Malolos Clark Railway Project (MCRP), isang government's flagship project upang magbigay ng isang ligtas, reliable, and environment-friendly railway connecting northern and southern Luzon provinces to Metro Manila. Ang MCRP ay isang 53.1 km na segment ng 163 km North-South Commuter Railway, NSCR, na mag-reshape ng mass transportation sa bansa gamit ang disenyo ng disaster-resilient na disenyo at mga pamamaraan ng konstruksyon ng high technology. Pinupondohan din ng ADB ang southern leg ng NSCR system, ang South Commuter Railway Project. Ang proyekto ng Malolos Clark Railway ay isa sa pinakamalaking financing ng proyekto ng ADB sa buong rehiyon ng Asya at Pasipiko. Sabi ng direktor ng ADB Philippines na si Pavet Ramachandran, kami ay ipinagmamalaki na makipagsosyo sa gobyerno sa paggawa ng vision ng isang world-class mass transportation system sa bansa. Ang pangunahing proyekto ng pagbabagong anyo na ito ay magbubuhos ng maraming pamumuhunan, lumikha ng mga trabaho, at magambag sa pagpapanatili ng momentum ng paglago ng bansa. Nagtatampok ang MCRP ng 3 uri ng serbisyo ng commuter: regular na mga tren ng commuter, express trains with stops at stations with high passenger demand, at ang unang paliparan ng mga tren ng bansa na kumukonekta sa Clark International Airport. Makakatulong ito sa pagbaba ng mga paglabas ng gas ng greenhouse ng bansa na may paglipat sa mass transit mula sa mga pribadong sasakyan. Bukod sa pagtulong sa Decongest Metro Manila, isusulong ng MCRP ang pagsasama ng pang-ekonomiyang pagsasama sa pamamagitan ng paglikha ng mga link sa gitnang koridor ng Luzon. Ang $1.3 billion Tranche 1 ng pasilidad ng financing para sa proyekto ay naaprubahan ng ADB noong 2019 at ngayon ay ganap na ginagamit. Ang ADB ay magpapatuloy na tumulong sa pagpapatupad ng MCRP at magbigay ng suporta sa pangkabuhayan para sa mga mahina na komunidad sa pamamagitan ng tulong sa teknikal. Samantala, sinabi ng Department of Transportation (DOTR)
na nakakuha ito ng permit upang magpatuloy sa pagbuo ng subway ng Metro Manila sa ilalim ng isang eksklusibong subdivision sa Quezon City. Dahil na-install ang tunnel boring machine doon noong January, naghukay lamang ito ng halos 88 metro na pupunta sa Ortigas, dahil ang mga issue sa right-of-way issues prevent the contractor from going full speed ahead. Ang marching order ng DIZON sa mga engineers, patuloy na, huwag tumigil. Ngunit nagbigay din siya ng isang pangako upang mabilis na masubaybayan ang government's acquisition of land. Sinabi niya na ang DOTR ay naglalayong igawad ang 3 natitirang mga contract package para sa subway sa loob ng taong ito. Sa pangkalahatan, ang right-of-way acquisition para sa buong proyekto ay 59.12% na kumpleto, habang ang konstruksyon ay halos 20%. Nauna nang sinabi ng nakaraang pamumuno ng DOTR na ang bahagyang operasyon ng subway ay maaaring magsimula ng 2028 o 2029, ngunit sinabi ni DIZON na imposibleng gawin ang ibinigay na halaga ng mga pagkaantala. Sa halip, sinabi niya na ang ahensya ay gagana upang maganap iyon ng 2032. Ang ambisyosong 488 billion pesos subway project, ang una sa uri nito sa Pilipinas, ay magkakaroon ng 17 na istasyon mula sa lungsod ng Valenzuela hanggang sa Bikutan sa Taguig at magkakaroon ng linya ng spur na pupunta sa Ninoy Aquino International Airport. Ang direktang benepisyo sa ekonomiya ng Metro Manila Subway ay magbibigay daan upang makatipid ng halos 2.5 na bilyong piso araw-araw o 930.26 na bilyong piso taon-taon sa pamamagitan ng nabawasan na mga gastos sa sasakyan, oras ng paglalakbay, at paglabas ng carbon. Ang sistema ng subway lamang ay makabuluhang mapagan ang mga pagkalugi sa ekonomiya na dulot ng kasikipan ng trapiko sa metro. Isinasama ng disenyo ang mga makabagong tampok tulad ng pamamahala ng baha at advanced na teknolohiya ng seismic upang matiyak hindi lamang ang kahusayan kundi pati na rin ang pagpapanatili para sa mga darating na henerasyon. Kapag nakumpleto ang kauna-unahang subway sa Pilipinas, ang 17 istasyon ng subway na linya ay magbawas ng oras ng paglalakbay mula sa Valenzuela hanggang Naiya mula sa 1 oras at 30 minuto hanggang 35 minuto lamang. Makikinabang ito sa 519,000 commuter araw-araw.